teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. Glorify the Lord with me, let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me, let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. Ooh. They said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me, let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. House of the Lord. I rejoice to the house of the Lord. House of the Lord. House of the To the house of the Lord. house of the Lord. I rejoice to the house of the Lord. House of the Lord. Amen. Good morning, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa umagang ito, mga kapatid, sa isang malamig na umaga. Thank you, Lord, din. At kami ay na-assign ngayon dito. It is a privilege and an honor to serve the living God. At gusto ko ipakilala ang aking mga kasama, si Sister Joy. Sige, magsalita ka, Sister Joy. Good morning. Thank you, Lord. Good morning. At ako po ay napaupo dito sa harapan at pakilay hands niyo po ako lahat. Thank you, Lord. Amen, Sister Paz. Good morning at
Salamat sa Diyos at nandito na naman po ako. Tunay na gusto talaga ako gamitin ni Lord kahit siguro malapit na akong malapit na akong Agad-agad. mag-goodbye. Kaya, but anyway, ang Diyos naman ang may hawak sa buhay nating lahat. Kaya thank you Lord talaga na nagagamit pa habang nandito sa mundo. Amen. At good morning sa lahat ng mga kapatiran ngayon na naka-online. Si Sister Judith Anyake Cruz, si Sister Sally Gigolo ng ating Pangasinan, si Brother Ricky Samson, sila Mami Trining sa Chicago, Sister Rose Iwata. Thank you Lord sa inyo lahat at good morning po sa inyo lahat. Pero bago po tayo magsimula, tayo po'y mananalangin. Sister Paz. Yes, thank you Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po ng marami sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na kayo lamang ang inaasahan namin. Kayo ang magsalita para sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, kaming tatlo, na mabigyan kayo ng kapurihan sa umagang ito. Lord, mahina po kami. Wala kaming kaalaman. Tunay na sa inyo lang kami umaasa. At Panginoon, mapunuin po ng inyong presensya ang lugar na ito. At ganun din ang mga nakikinig, maunawaan nila ang lahat ng aming sasabihin at magbigay din sila ng papuri sa inyo. Salamat, Panginoon, sa biyaya at grasya mo. In Jesus' name, Amen. Amen. And for the verse of the day, Sister Joy. Ang ating pong memory verse of the day, sa John 3:15 po, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. At sa Tagalog? Amen. Thank you, Lord. At sa Tagalog naman po, Juan 3:15, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Amen. So, thank you, Lord, sa ating... thank you, Lord, din pala dun sa kaninang umawit. Para dun sa mga hindi nakakakilala, sila ay anak ni Sister Farah, si Brother Nico, at si Sister Ishi. Yan. Si Sister Farah ay taga Los Baños, nating kapatiran, na anak naman ni Sister Angie at ni Mike Sotomango. Thank you, Lord, sa inyong love offering kay Lord. Ngayon po, tayo po'y dadako sa ating pag-aaral for today. So, ang ating pag-aaral for today po is about servanthood. Servanthood. So, magandang topic ito kasi lalo na sa aming mga manggagawa dahil ranas na ranas namin ang paglilingkod sa Panginoon at sa bawat isa. Basahin ko lang po yung aking scripture sa Matthew 23:11-12. The greatest one among you must be your servant. Whoever makes himself great will be humbled, and whoever humbles himself will be made great. Amen. So thank you, Jesus. So dito sa word na ito, sabi, the greatest among you must be your servant. Nung inaaral ko po ito, binasa ko po yung from verses 1 to 12. At nakalagay doon, Jesus warns against the teachers of the law and the Pharisees. So it was a warning, itong buong scripture na to. A warning for those who are teachers, like yung mga Pharisees kasi they are experts of the law. They study the law. So, Mosaic law. So, kung titingnan mo, sila, church leaders, in authority sila. They are well respected. Pag binasa niyo po yun, hindi ko na po babasahin, iba yung kaisipan nila about greatness eh. Na maaring tayo rin, minsan, ay, kasi na ano natin to eh. Isa doon yung paglalagay nila ng malaking mga verses on their forehead and on their arms, talagang nakalagay yan. Tapos they sit in yung places ng, especially yung mga high, laging nandun sila sa unahan, yung ganun ang kanilang perception ng greatness.
Tapos ano pa, they are called, tuwan-tuwa sila if they are respected and called guro, teacher, leader, may isa pa. But they like the titles. They like the titles. Tuwan-tuwa sila doon. Kaya pero si Lord ibang klase eh. Kasi pagdating na sa verse 11 and 12, sabi niya, the greatest among you is to be your servant. The greatest one among you must be your servant. So kapag i-analyze natin, ibang-iba ang concept ni Lord about greatness. Kasi kahit pala sa churches, pwedeng pumasok. Pag sinabing greatness, sa world, it's about position. It's about status. Pag sikat ka, pag marami kang talent at gamit na gamit ka, greatness yun sa world. If you're the boss, greatness din sa world. Pero sa church, sa Panginoon, iba. You must be a servant. So ask ourselves, do you want to be great? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, do you want to be great? Ang sagot doon, be a servant. Paano ba maging servant? Alam niyo po, sa Matthew 20 to 21, si Salome, nirequest niya rin kay Jesus yung mga anak niya, Lord, pag naghari ka na, ilagay mo sa kanan mo at sa kaliwa mo ang dalawa kong anak, ha? Pero syempre, hindi ganun ang sa kaharian ng Diyos. Hindi by ranking pala. Hindi pala by ranking, kundi by serving. Kaya yun ang sinasabi sa atin ni Lord, na it's not about what's your position now, or if you have lots and lots of money. It's not service. It's not great in the kingdom of God. The greatest in the kingdom of God are those who serve. Nakalagay pa rin po dito. The world does not think highly of servants. Pagdating sa katulong, di ba iba ang tingin ng mundo, mababa. Pero sa Lord pala, ang paglilingkod ay greatest. Kaya iba ang pananaw ng Diyos sa pananaw ng tao. Hindi pwedeng, kailangan angkop natin yung pananaw ng Diyos. Kaya dito sabi, ano ba? Katulad yan, sa akin na lang po humahawak ko ng mic. I do it because I'm serving God. Pagka umuurong ako ng silya at tumutulong sa mga sisters of faith, I do it because I'm serving God. Kapag nasa office ako, I do it because I'm serving God. Pag nagpipreach ako outside, I do it because I'm a servant of God. Not because of this, of that, but because we are servants of God. Kapag gwardya ka, kapag nagluluto ka, kapag naglilinis ka, naguhugas ka ng pinggan, you are serving God. We are all servants of God. Man ito'y naglalaptop ka, man ito'y nagwawalis ka, serving. We are all serving God. It's not by ranking. Because isa lang ang rank natin lahat, servants of God. Amen? And the best example, mga kapatid, binigay na ni Lord sa Philippians 2:5-8. Babasahin ko lang. The attitude you should have is the one that Christ Jesus had. He always had the nature of God, but he did not think that by force he should try to remain equal with God. Instead of this, of his own free will, he gave up all he had and took the nature of a servant. He became like a human being and appeared in human likeness. He was humble and walked the path of obedience all the way to death, his death on the cross. He stripped everything, God siya, pero inalis niya lahat
Hinubad niya para maging lingkod sa atin. The same way. So pag dinefine natin ang servant, mga kapatid, ang meaning ng servant sa Greek is doulos. Means bond servant. There are two kinds of servant, the bond servant and the hireling. Diba? Yun yung hireling, yun yung binabayaran natin para maglaban ng ating mga damit, maglinis ng ating bahay. Binabayaran natin sila. Pero pag hireling, tatanong ka, meron ba akong sariling kwarto? May SSS ba ako? May, grabe na siya. May TV ba? So, may wifi ba? O, diba? Magkano sweldo ko? Pag hireling. Nakakaano, no? Kasi, minsan may isip mo nga, no? Pero ang bond servant, grabe pala to. Sa Old Testament, ang tawag talaga sa kanila slaves. They have no right of their own. Wala talaga. Kung ano gusto ng amo, siyang susundin. Wala kang oras ng tulog. Pagka kailangan ka ng among mo, hala, hindi ka pwede tulog-tulog. Kising ka. Tutulog ka, pag pinatutulog ka na. So, ganun po ang servant. Medyo matindi, medyo mahirap. Ngayon, pero ang bait ng Panginoon, dahil siya na nag-akaw nun nung pagiging servant when He died on the cross for us. Ngayon, as Christians, as followers of Christ, remember always, we are here to serve, to be a servant of the Lord. Kaya, thank you Lord for this privilege na lagi pa lang natin tandaan na kahit anong hawak mo, kahit anong posisyon mo, we are all the same. We are all servants of God. It is the Lord who at sabi doon, whoever makes himself great will be humbled. And for those who are humble, they will be made great. Kaya gano'n iba si Lord eh. The more na tinataas mo sarili mo, ako, ganito ako eh. Magaling ako. Kailangan nila ako, hindi sila mabuhay, wala ako. At the more na babagsak. Always remember na kapag nasa taas ka at you think nasa taas ka, minsan thinking lang yun eh. Sigurado ang sunod nun, ibabagsak ka. So always be humble because we are all the same. We are all servants of God. So let's sing, Make Me a Servant, bago tawagin ko ang aking kapatid sa Panginoon. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, amen, make me a servant, make me a servant today. Gawin mong alipin ng iyong pag-ibig, mababang kalooban ang aking hiling, hanggat dalangin ko ay iyong dinggin. Gawin mong alipin, gawin mong alipin, gawin mong alipin ngayon. Amen. So tawagin ko naman po ang ating kapatid na masasabi natin bago natin manggagawa. Si Sister Joy Rubio. Amen. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. At thank you, Lord po talaga na naupo ako dito. First time ko po, kaya paumanhin. Thank you, Lord.
Sa servanthood sa Tagalog is pagiging tagapaglingkod. Ito po yung word ko sa servanthood. Matatagpuan po sa John 12:26. If any man serve me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Sa Tagalog naman po, ang sino mang gustong maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung nasaan ako, naroon din dapat siya. Ang sino mang naglingkod sa akin ay pararangalan ng ating Ama. Thank you, Lord. Di po ba? Kanina lang ho, kasi kahapon po pala, maghapon ho kaming wala. So dumating ho ako sa bahay, gabi na. So, kanina, pagising ko po ng umaga, masama ho pakiramdam ko. Sabi ko, masakit ang ulo ko. Sabi ko, mataas po yata yung blood pressure ko. Sabi ko, ganun. Marami pong dapat ikatwiran para po hindi ako makarating dito. Malakas ang ulan. Tapos, sasabihin ng anak ko, Mami, maghapon ka nang wala sa bahay, pagod ka na. Ang dami pong dahilan, pero hindi po yun eh. Kasi iba po yung pagkakatawag din sa akin. Kailangan ho kasi pag tinawag tayo, dapat po mag-commit tayo. Hindi po yung basta na lang tayo nagsabi, may commitment po dapat. Hindi po natin pwedeng ibaliwala ang pagkakatawag sa atin. Kasi po, yun po yung dapat gawin. Yun po yung sabi nga pag tinawag ka, sabi nga, if the Lord calls, harden not your heart. Sabing ganun. Dapat to andun, basta ibigay po natin ang commitment. At pag wala po yung pagmamahal, then hindi po natin pwedeng i-commit ang ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat po meron talagang pagmamahal. Kasi pag wala po yun, pag nag-serve tayo, puro po tayo reklamo. Marami po tayong mga alibis na gagawin. Kaya sabi ko nga, pag talagang tinawag ka po talaga. Wala hong hesitation. Kaya gano'n na lang ang pasasalamat ko sa ating Panginoon. Maski po ako ay may edad na, 64, bago ako nag-commit kay Lord. Ang tanda ko na po, siguro ilang taon na lang din po, sabi nga ni Mami Paz, ilang taon na lang po ang itatagal. Ayoko naman po tumanda ng hanggang 100. Sabi ko gano'n. Baka wala nang mag-alaga sa akin noon. Magda-diaper ka na, Pero sabi ko nga iba po yung pagkakatawag sa akin. Tinawag po ako ng nasa hospital. Sabi ko nga, patay o buhay. Mas gusto ko pong mabuhay. Kaya maglilingkod po ako. Pero, syempre, hindi ko po kaya yun kung sa sarili ko lang. Kasi, tamado ako eh. Hindi ako mahilig mag-aral. Pero, iba po talaga pag, yun nga po humarap dito, hindi ko po kaya eh. Sabi nga, maski magsalita, kaya lang, nakakaya naman po kay Lord, di ba, pag tinawag ka. Tapos wala ho akong maisi-share. Nakakahiya po. Parang, lingkod ka ba talaga ni Lord? Kaya kahapon sabi ni Pastor Alex, sabi ni Pastor, sumama ka na rin, Sister Joy, sa kanila. Sabi ko, naku Lord, sabi ko kahapon, 2 araw na po akong, kasi nung ako, yung kahapon dapat magpipray sa yung Sisters of Faith po. Sabi ni brother mo nung gabi, Mami, ba't ang lamig-lamig ng paa ng kamay mo? Ganun po siguro talaga, no? Kasi wala naman po tayong ipagmamalaki, wala po tayong alam pagdating po sa, lalo na po sa Word of God. May kamangmangan pa po talaga ako doon, maski ang tagal-tagal ko na. Sabi ko nga, akala ko, enough na yung nakikinig ako. Sabi ko nga po doon sa mga manggagawa natin. Sabi ko, yung mga ginagawa nyo, hindi ko kaya. Sabi kong ganon. Kaya ang gagawin ko, mamahalin ko na lang po kayo. Sabi kong ganon. Kasi totoo lang po, love na love ko po talaga yung mga manggagawa. Talaga pong, kasi nakikita ko po yung hirap.
Yung hirap po talaga nila. Wala po silang reklamo, maski saan po sila ipadala. Tapos, ako po magiging lingkod ni Lord. Baka magreklamo po ako. Pag pinadala po ako sa Isabela, pinadala po ako sa Bohol, Kaya sabi ko talaga ang hirap. Nakikita ko po talaga, kitang-kita ko, at matagal na rin po ako dito sa Comfy. Kikita ko po talaga kung gaano sila mag-serve kay Lord. Kaya sabi ko, hindi ko po kaya, Lord. Sabi ko ganon. Sabi ko, pero sa awat grasya niyo po, di po ba, marami kang pinagdaanan, marami kang kung ano-anong mga pinagdaanan mo na rin. Pero si Lord, hindi po talaga siya, nandyan po talaga siya para sa kaligtasan, sa kagalingan, sa lahat-lahat po. Hindi po siya nagpabaya sa atin. Kaya sino po ba naman ako para tawagin at hindi po sumunod sa Kanya? Kaya lang kanya-kanyang level po talaga ng pagtawag din. Kaya sabi ko nga, Lord, maraming salamat po talaga. At nahihirang po ba ang tawag doon? Na nakapaglingkod po sa inyo. Sabi ko, hindi ko po kaya pag sarili ko lang. Tapos ang dami pa pong comments. Sasabihin ni Brother Mon, mahina ka. May sakit ka. Sabi ko, hindi ito yung oras. Sabi ko, kailan ang oras? Pag hindi pa ngayon. Maski yung mga anak ko, Mami, alalahanin mo, mga ganon. Maski yung mga kapatiran, Sister Joy, gagalang mo lang sa hospital. Pero hindi po, I should stand firm. Talaga pong dapat tayuan niyo po kung ano yung pagkakatawag. At nawa ay hindi po ito ningas tugon. Kasi ang ningas tugon active, tapos wala. Tapos unti-unti ho. Sabi nga nila, kaya mo ba? Iloloko nga po ako ng mga Sisters of Faith. Kaya mo ba? Sabi nga. Sinimulan na po nila ako kahapon. Sinimulan na po nila ng initiation ko kahapon. Talagang, kaya sabi ko nga, di ba sabi ko sa kanta, huwag mong ibaling ang banal mong mukha. Sabi ko, ibabaling ko talaga. Sabi ko, ibabaling ko para po makapagpatuloy ako. Kaya, thank you Lord po. Ang dami-dami ko pong mga mentors dito, mga manggagawa po, mga nag-encourage. Kaya, thank you Lord po talaga at hindi din ako pinabayaan sa lahat-lahat. Maraming salamat po. Sa mga salita, maski na anong dumating sa buhay, andyan ang mga salita ni Lord na laging nagpapalakas. Sa mga manggagawa na walang sawang maghayag ng banal na salita. Maraming salamat po sa inyo dahil kung wala po kayo, wala po ako dito. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Sige, hawit muna tayo para break. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Amen. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. Umulan, umaraw. Umulan, umaraw. Bumaha, bumagyo. Kasama ko si Jesus. Umulan, umaraw. Bumaha, bumagyo. Kasama ko si Jesus. Ang buhay ko ay kay saya kung kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko
kung kasama ko si Jesus. Amen. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. Amen. Nakakatuwa naman si Sister Joy kasi nakikita niya pala yung hirap ng mga manggagawa. Kaya yung ating awit, umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, kasama ko si Jesus. Kay saya ng buhay ko kung kasama ko si Jesus. So anumang kalagayan ng manggagawa, nararanasan na yan eh. Bagyo, di ba? Hayo pa rin ang hayo. Pero, di ba masaya? Kapag Amen. naglingkod kay Lord, talagang masaya. Amen. Thank you, Lord. Kaya nga, ang pag-service to the Lord is the hardest. Mahirap. The happiest. The holiest. So, kasama yan, the happiest, pero talagang the happiest. Kaya wala ka naman ipagpapalit pa eh. Diba? Meron pa ba gusto mag-resign dito? Hanap ng trabaho? Hindi. Wala na. Wala kasi we are fulfilled in Jesus when we obey Him. He gives us the joy, a fulfilling life, and He blesses us. Amen. Kaya, hindi natin nakikita yung hirap. Nakikita natin na may magandang mangyayari kapag naglilingkod kay Lord. Pero bago tayo magpatuloy, babasahin ko yung mga comment ng ating mga kapatid. Wow. Hey, Brother Jojo Perez, sabi niya, God bless your courage, Sister Joy. Natawa ako. Sa tamad ako mag-aral. Pagpapalain ka dahil sa kababaan loob mo. Uy. Ay, thank you, Lord. Victoria del Rosario, ito. Oo, malupit. Hindi, alam mo, may sinabi siya dito. Sasamahan ka namin, Sis Joy. Don't worry, we will support you. Bigyan ka ng assignment. Bigyan na ng assignment yan. Alika na, Sister Vicky, bigyan ka rin ng assignment. Eto pa si Sister Marla. Oh, dating manggagawa nito, asipag nito. Umulan, umaraw, bumaha, bumagyo. Oh, eto, sabi niya, oo, pinasakay mo ako sa trolley, sa riles ng tren. Ha, ha, ha. Glory to God, full-time ka rin, sis. Loves mo talaga mga workers. Felt ko yon. Welcome sa pagiging full-time. Ayan. So, ayun muna. Ano? Meron pa ba? Jugilon. Jugilon. Asan pa kay Jugilon? Teka. Parang nabasa ko na. Teka, ha? Ayun, kay Sister Sally Jugilon. From Pangasinan. Hello, kapatid. Wala pong mahirap pagdating sa gawain ni Lord dahil sasamahan ka po niya. Glory to God. Amen. Totoo po talaga yan. Amen. So, umiyak si Sister Vicky? Ayan, pinaiyak nyo. Hindi, sino pinaiyak? Si Sister, ano daw? Si Sister Joy ang umiyak. Pinaiyak daw natin. Hindi, joy of gladness yun dahil naglilingkod na siya kay Lord. Yeah, halika na dito. Sister Vicky. Kailangan ka rin dito. Halika. So, patuloy na po tayo sa ating serving the Lord. Talaga alam nyo po, nakakatuwa talaga ang pagsuserve sa Panginoon. Kasi isa po dyan, sabi nga, di ba, marami kang binitawan. Katulad ni Jesus, strip everything. Tayo din marami tayong binitawan. Binitawan natin ang mga ambisyon natin. Binitawan mo yung future mo. Binigay mo na kay Lord eh. Binitawan mo na kung anong mangyayari sa iyo, pati love life mo. Binitawan mo na rin si Lord na bahala sa love life kung sino ibigay niya, di ba? Yun na lang. Kanin na lang daw po ang hindi ko binitawan. Pero bibitawan na rin. By God's grace. So, pero alam niyo po mga kapatid, na ating pagsuserve kay Lord, minsan yeah, thank you Lord, no, may nagpapasalamat sa manggagawa. Kasi minsan wala talaga. Walang thank you dyan. Walang magpapasalamat sa'yo. Walang takpik sa balikat. Oh, good job, ganun. Wala. Minsan hahanapin mo. Wala talaga. Kaya, sagot niya? Oh, wow, praise God. Tanghali na, gabi na.
Alika na. So, minsan di tayo makakahanap ng ganun eh. Kaya, pero sabing, dito babasahin ko sa Luke 17:10. Ang ganda, sabi niya ng Lord. Pagkatapos ninyong gawin ang mga inuutos sa inyo, sabihin ninyo, mga alipin lamang kami at hindi nararapat papurihan dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Wow, di ba? Ang Thank ganda. you, Lord. Kaya, lagi lang, 17:10, so lagi lang natin tandaan kapag walang pumupuri sa'yo, wala nagpapasalamat sa atin. Thank you, Lord, at may nagpasalamat isa. Glory, glory to God. Ang sasabihin naman natin, ginagawa lang namin ang aming tungkulin bilang lingkod ng Diyos. So, tawagin ko naman po ngayon ang aking my dear mother. May tissue na Nandito po na, kami. may tissue na. Ayan, ready na. So, ikaw na, May. Thank you, Lord. Hallelujah. Naalala ko lang po ang sabi ni Sister Joy kanina na nanginginig siya, mayat maya, parang sabi ko, parang hindi ka maihi. Grabing pamimilipit niya. Pero sabi ko, okay lang yan. Ikaw nga, bago ka lang. Ako 40 years na eh. Nininervyos pa din. O, di ba? Kaya, talagang nervyos din tayo sa harap ng Diyos kapag ka nagkamali ka ng mga sinasabi mo na hindi naman nararapat, ay talagang dapat lang mahiya ka sa Diyos. Amen to yun. Ngayon, ang gusto kong i-share sa tungkol sa servanthood, sa Mateo 28 verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations by baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So, nabasa ko po ito ay nasabi ko sa sarili ko na tinatawag ako ng Diyos para ibahagi ang salita niya sa lahat ng tao. Para ang lahat naman ng tao maunawaan kung bakit kami ay nandito sa lupa at naghihirap. Kasi yung panahon na yun, talaga namang nasadlak ako sa sobrang sakit ng loob, sa hirap, luha, sakit, gano'n ba? So, luha at sakit talaga, araw at gabi. Pero na marinig ko ang salita ng Diyos, ay nagkaroon ako ng pag-asa, nagkaroon ako ng kapayapaan, hindi na ako nagmumukmok, hindi na ako iyak ng iyak. Sabi ko, dapat lahat ng tao maranasan ang maranasan ko. At dahil doon, sabi ko, paano kayo ako maglingkod sa Panginoon? At doon po nagsimula na tinawag ko ni Lord sa isang prayer meeting. Doon ko naintindihan maraming bagay at doon bumaha ulit ng aking luha. Naalala ko pang yung mga worker noon, si Brother Joe Marie. At may kasama siya, hindi ko na maalaala. Pero doon nagsimula na talaga napakabuti pala talaga ng Diyos. Kahit ako ganito, walang kakwenta-kwentang tao. Dahil puro galit ang laman ng puso ko eh. Kaya nakikita ko, wala akong kwentang tao. Pero unti-unti, binago din ng Diyos ang aking pagkatao. Kasi binigyan niya ako sa words sa Romans 12, offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. At sabi pa doon, ano pang kasunod doon, nakalimutan ko na, do not be conformed to the standards of this world, sabi gano'n. And sinabi na, let God transform you inwardly for the complete change of your mind. Kasi noong panahon na yon, marami akong masasamang bisyo. Mahilig manigarilyo, umiinom, nagsusugal. Paborito ko, sugal talaga, mahjong. Kaya habang nagmamahjong, parang may ano doon sa amin na umuusok, lahat umuusok.
okay lang yun. Sa akin, maganda yun na lahat kami naninigarilyo. Pero nung makilala ko ang Panginoon, do not conform to the standards of this world. Na hindi ko naman hiningi sa Kanya na hintuan ang aking paninigarilyo, basta nawala lang siya. Sa isip ko, bakit kaya? Later ko na nalaman, yun pala, ayaw ng Diyos yun. Dahil templo ito ng ating Panginoon, ang ating katawan, kaya dapat ay malinis. At sabi ng ganun, do not conform to the standards of this world. At saka yung nagko-conform ako, alam yung pinakamasama kong ginagawa ay yung kasama ko sa mga asosyasyon del Chismosas. Marites. Talagang hilig-hilig ko. Gusto magkita-kita kami lagi ng mga friends ko at magchismisan. Parang normal lang yun, normal sa buhay ko. Pero alam nyo, nung mabasa ko ito, ay Diyos ko po, wag pala, hindi dapat tayo nag-conform sa standard ng tao. At saka, wag natin pag-usapan mga tao na wala naman. Di ba? Pag-uusapan mo yung mga taong yan, they have the right to defend themselves, pero wala sila eh. Pero tayo, enjoy tayo. Chismisan tayo ng chismisan. Pero thank you, Lord. Unti-unti, binago din ako ng Diyos sa ganung kalagayan. At napakadami pang ginawa ang Diyos. Kaya nga sabi ni Sister Joy, nagpasalamat siya sa hirap ng ginagawa ng mga worker. Noong sabi ko nga kanina kay Beng, alam mo, nalimutan ko sabihin nung Sunday, Sunday ba yun, na nagbigay ako ng words of encouragement. Nakalimutan ko na. Sabi ko, nakalimutan ko sabihin na, mga kapatid, minimemorize ko pa yun eh. Mga kapatid, ipag-pray po ninyo kami lahat ng mga manggagawa ng Kompi. Napaka-sipag po lahat ng mga manggagawa ng Kompi. Ayan, sinabi ko ng totoo. Totoo yan. Napakasipag po mga kapatid. Kasi sabi ko na naranasan ko rin maghayo ng salita ng Diyos sa probinsya pa. Sa Batulao. Ayan, si Ernie alam yan. Sila kasama namin sa Batulao. Tapos, kaya po ba kami inalis sa Batulao pala? Kasi yung mga sundalo doon sa mga gwardiya doon sa sundalo sa labas ng, ano ba yun? Yung, ano bang pasukan natin? Sa boundary, may mga sundalo doon. Isang gabi, pumunta doon sa center. Mga 5 years na ako nakatira noon, kami ni Maripas. Nung dumating yung mga sundalo, wala si Beng. Ngayon, ang kasama ko, si Mandomeng. Sabi ko, oo. Sister Paz, meron dito mga sundalo. Nervous ko, bakit? May sundalo. Aakyat daw sila ng ligaw. Oo. Hindi mo ba alam yun? Hinahanap si Maripas. Oo, dahil aakyat daw ng ligaw. Sabi ni Mandoming, wala dito si Maripas. Nasa Manila, may gawain kami doon sa Manila. Yung ina, pwede? Naku, sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede ka. Magagalit ang Diyos. Sabi ko, hindi pwede. Tawa si Mandoming. Di sinarhan na niya yung gate sa labas, di pinalabas niya. Hindi daw pwede. Magagalit si Lord. Alam mo, bigla na lang kami, ilang araw lang, pinalipat na kami sa San Pablo. Naisip ko tuloy, siguro sa Mandoming, sinumbong kay Mami. Alam mo naman si Mami, ayaw niya naman ganyan. Thank you Lord naman, kasi napunta kami ng San Pablo. At doon, pero bago yun, worker ako sa Batulao. Isang beses, meron kami, gusto ko na i-share sa inyo, ang buhay ng isang manggagawa.
Nilalakad namin na prayer meeting, maglalakad kami ng mga 2 kilometro na magbibilad kami sa araw o kaya sa ulan. Lalakarin namin yun, pero ang saya-saya namin, kwentuhan kami ng kwentuhan. Minsan may madadaanan akong tubo, yung kasama kong lalaki. Gusto mo, Sister Paz? Oo naman, paborito ko yung tubo eh. Kaya nabali ang lahat ng ngipin ko. Kapangos ng tubo. Pero masaya pa din. Minsan sa isang lugar, mag-isa lang ako, pumunta ako sa isang lugar, aakyat pa doon, so parang bundok-bundok na siya. Nalimutan ko na rin yung lugar na yun. Banilad ba yun? May umuulan, lakas ng ulan, basang-basa na ako. Ngayon, may tinatawag silang ilat. Ilat na may tubig, ganyan. Tapos, paano kaya ako tatawid dito? May malalim din ang ilat eh. Alam nyo, ginawa ko, hindi ko makalimutan yun. Kasi gumamit ako ng baging. Baging talaga, para akong si Tarzan. Tumawid ako doon sa awa naman ng Diyos, nakatawid ako. Pagdating doon sa member natin, nakaakyat ako, basang-basa ako. Pinahiram ako ng damit. Totoo yun. Madaming hirap pero madaming kasayahan. Madaming kaligayahan. Madaming binibigay ang Diyos ng mga hindi mo akalain na ganun pala. Kaya kahit na gusto mong bumitaw na, ayaw mo na, ay hindi pwede. Manghihinayang ka. Ngayon, aalis ako, ay mamaya mo nagkasala pa ako, hindi na ako makapunta sa langit. Samantalang, ang lapit-lapit ko na kay Lord. Kaya, thank you Lord talaga na nabuksan ang isip ko namin lahat na kahit anong hirap, pagtyagaan mo dahil may magandang mangyayari sa buhay mo. Amen, Lord. Thank you. Amen. Ano daw yun? Oo, nabasa ko. May comment daw po. Yan, sige po. May comment nga. Ating kapatid. Sumagot si Sister Vicky. Sister Vicky. Sabi niya, hindi po totoo yan. In fact, yung ginagawa nyo, di namin kayang gawin. Kaya nga, na-realize ko na hindi lahat pwede maging worker. The highest form of service is serving the Lord. Before you can serve the Lord, you have to forget yourself. Ay, tama yun, sis. Pwede mo naman i-forget din yung sarili mo. Joke lang, sige. Si Lord ang makikipag-usap. Kasi alam niyo po, ang pagpo-full time ay tipanan sa Panginoon. Hindi lang namimilit dito, walang naghila dito. Halika na. Kahit napilitin mo yan, pag hindi tinawag ng Panginoon, kapag hindi ang Diyos ang kumausap, walang mangyayari. Kaya, ang pagpo-full time, it's a calling. Talagang si Lord ang tumawag. And do not doubt, kasi once you are here serving the Lord, you are called by God. It is the Lord who called you. Kaya sabi pa dito ni Brother Mike and Angie Sotomango, thank you Lord to comfy workers. Ayan, thank you, pangalawang pasasalamat. Amen. Who shared with us and have an intimate relationship with Him. Glory and glory to God, most especially to our spiritual parents, Mami Ligaya and Dade Bartolome. Amen. Thank you Lord naman talaga sa ating founder na nagpasimula ng Comfy. Dahil nagsimula sila, dumami na ng dumami at marami na ang sumusunod sa Panginoon. At marami rin ang ating Pastor Alex, Teriat, and all the elders na yan din ang layunin kagaya ng mami na makapaglingkod sa Panginoon, magdala pa ng marami. Kagaya rin ng bawat isa na nandito. Amen. So, aawit kami. Sandali, Beng. Sige. May nakalimutan lang ako tungkol kay Sister Joy. Kasi di ba sabi niya kahapon kasi na sabi ko, kanina pala naalala ko siya.
Darating pa kaya yun, Sister Joy? After na binuli siya na kahapon, bullying-bully talaga. Pero sabi ko, baka mag-resign na yun. Hindi na nun kakayanin. Kung sa akin nangyari yun, hindi ko kakayanin. Pero tuwang-tuwa ako kanina, ay, nauna pa sa amin dito. Dumating siya maagang-maaga. Ganun talaga ang tinawag ni Lord. Amen. Amen. Kaya, Sister Vicky. Kaya mo rin. Kung nakayanan namin, kaya mo rin. Amen. So, awit kami sa Panginoon. Luha at sakit. Sabihin ko. Thank you, Lord. Oh, Mike. Kanta tayo. Awit tayo kay Lord. Luha at sakit. Luha at sakit, di alintana, pagkat ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Luha, sakit, di alintana, pagkat ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Hindi kita malilimutan, hindi kita malilimutan, Panginoon, tanging ikaw lamang ang mamahalin magpakailanman. Luha, sakit, di alintana, pagkat ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Luha, sakit, di alintana, pagkat ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Amen. Bati muna tayo sa mga may kaarawan ngayon. Happy birthday sa mga kapatid natin. Sister Marivic Barrios, happy birthday, kapatid! Marvic! Happy birthday! Yung aking bully. Bully, number 1. Sis Mylene Ruraldo, Sis Catherine Tagle, Sis Chona Orong, Brother Eiffel Manansala, Brother Jomar Mangaw, and Brother Sadat Labong. Happy Amen. birthday! Happy birthday po sa inyo. Enjoy your day. Amen. Amen. Happy birthday po muli and enjoy your day. And for our repeat new song of the week, Were You There? By Minister Ernie. Composed by Minister Ernie. Iba ka kapatid.
Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there, holding my hands, whispering you love me. You were there, catching me before I fall. You were there, wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there, holding my hands, whispering you love me. You were there, catching me before I fall. You were there, wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. It was I who turned away, but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. You never left me. It was I who turned away,
but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. And never let go of me till eternity. Amen. Thank you, Lord. Brother Docmon, napakagandang awitin. Na si Lord naman talaga laging, akala lang natin wala, pero nandyan talaga si Lord. Andyan siya anytime, everywhere, kahit saan dako, kasama natin lagi siya. So, dugtong lang natin dun sa, ito pa nga isa pang comment, sabi ni Sister Aurora Rodriguez, Sister Al Francisco, sweet magsalita si Mami Paz. Tapos si Edita Eliantad Trinidad, so inspiring and encouraging experience mo, Sis Paz. Alam niyo po, pagdating po sa mga manggagawa sa experiences, marami pong mga bloopers. Wow po. Minsan po, isang worker natin, siyempre sa pagod, nakakatulog sa bus. Nagising na lang po siya, nakaluhod na siya sa LRT. Tapos, naalala ko rin, sa akin naman pong experience, magkasama kami ni Brother Jerry. Sakay kami ng bus, sabi, kailangan makauwi kami. Pagdating ng bus, yung mga tao, apaw-apaw. Sabi niya, sakay ka na, sakay. Sabi ko, saan ako papasok? Yung pintuan, puro tao na, grabe. Pati sa LRT, pinipilit niya ako, sakay ka na, sakay ka na. Kaya, Diyos ko, pero ngayon, natatawa na lang ako sa mga karanasan na yon. Pero hindi talaga ako sumakay. Kaya ayaw niya akong kasama pag nagko-commute siya. Kasi matagal dahil aantayin ko talaga yung maluwag. Kaya thank you Lord sa mga karanasan. Mabait ang Panginoon. Sa anumang karanasan natin, na lang sa aming manggagawa, yung mga hirap na yun, nagiging nakakatawa na lang din sa amin. Marami pang ibang nakakatawan. Meron nga pinag-prayan Daddy Bart, sabi niya, ang alam ko may nagkwento no na mag-closing prayer, pero ang pinag-pray, pagkain. Gutom na. So marami talaga, nakakatuwa ang maging manggagawa. Maraming karanasan, merong hirap, pero dahil sa kasiyahan, hindi mo na maramdaman. And I pray talaga, mga kapatid, mag-worker tayo. Yan. Mag-serve po tayo sa Panginoon. Additional lang po doon sa mga nabanggit ko kanina. Isa nga sa mga katangian ng isang servant, a servant must know his master. Ang totoong kasi yung mga servant, kilala nila yung kinikilala nila at kilalang-kilala na nila ang kanilang boss o amo. Alam nila kung anong gusto nitong kape, kung anong klaseng timpla, anong paboritong pagkain, anong kulay ng damit. Ganon din tayo dahil ang ating amang nasa langit ay siya nating boss, siya nating amo, siya nating master. So dapat alam din natin kung anong gusto ni Lord. Pero paano natin malalaman? Kailangan yung sinasabi ni Sister Joy, mag-aral. Kasi doon mo makikilala si Lord sa kanyang salita. Paano mo siya makikilala? Hindi tayo nag-aaral. So, ini-encourage ko na si Sister Joy, kasama talaga ang pag-aaral sa paglilingkod sa Diyos. Dahil alam niyo, maaalis lahat yung mga pagchichismis, kasi pag punong-puno anong salita ng Diyos ang isip mo at puso mo. Maaalis din yung mga inis-inis, kasi punong-puno, magiging mabait tayo sa salita, sa gawa. Oo, kasi kasi punong-puno ka ng salita ng Diyos. Dahil kilala mo na si Lord, ito ang ayaw niya, ayaw natin. Yung gusto niya, gusto natin. Gusto niya magmahalan tayo, di magmahalan tayo. Pero hindi niya gusto mag-upakan tayo.
mag-away-away. Hindi niya gusto yun. Magkagatan at magsiraan. Hindi gusto ni Lord yun. You know your master? Then, serve Him. Serve Him the way He wants you to serve Him. Number 2, a servant seek to do the master's will. Ano kalooban ni Lord? Minsan ako dyan kasi minsan, lalo na sa service, namimili ako minsan, gusto ko kasama ko ng asawa ko. Minsan, nagsistruggle ako dyan. Kasi, dito ka muna, ganyan. Kasi may magpapakanta ka. Minsan, bakit kailangan ako magpakanta dyan? Dapat doon ako sa asawa ko, sa sarili ko kaisipan. Anong kalooban ng Diyos? Ang Diyos ay, hindi siya sa right and wrong. Ano ang will niya? The perfect will of God. We must always look for the perfect will of God. That's the servant. Ano ba ang will mo sa akin, Lord? At yun ang nais ng Panginoon. His primary desire is to honor and glorify Christ, not glory to me. Kasi wala tayo. Glory to God. Tissue. Naiiyak ako pagka si Lord na, iyan. Pero titigilan ko. Kasi hindi na ako makakaturo. So all glory and honor belongs to God. Kasi minsan talaga, napapasok sa utak. Ang galing mo kasi. In demand ka. Pero no, si Lord lang ang magaling. Ayan, tinatawag ka na naman. Ikaw na naman magpipreach. Uy, kiliti. Tandaan natin ang glory kay Lord lang. Huwag mo nakawin yung Kanya. Hindi iyo yun. Hindi atin yun. Kay Lord lang. Even if there's no compensation, no comfort, kaya nga sabi, di ba, foxes have holes, birds have nests, but the Son of God has no place to lie down and rest. Choosy ka pa, gusto mo kama. Kung ang saka outreach na puntahan mo, papag. Kung si Jesus nga, di ba? He is a perfect example of a servant. Itinuro niya na sa atin na huwag tayong maghanap ng comfort. Minsan hanap talaga tayo ng comfort. Kasama na ako dyan, mga kapatid. Minsan yung sarap, gusto natin yung happy. Pero minsan may hardship. Tanggapin mo yun, doon ka nilalagay ni Lord It is a privilege to serve God. Minsan gusto natin sa masarap pa pagkain. Paano pagka tuyo ang ibinigay, inihain? Thank you, Lord. Nasarapan sila. Thank you, Lord. So, paano nga pagka ganun, di ba? Choosy pa tayo. Minsan, baboy na. Ayun lang nga. Ang gagawin natin pag baboy ang inihain? Sabi ni Brother Ernie, kainin. Kinakain niya nga kumukulong Pag-pray na lang natin. Bless, sanctify, Lord, maging healthy pa rin ako. Pero mga kapatid, thank you Lord po talaga sa pag-aasikaso niyo sa mga manggagawa. Nakakatuwa po na pag pumunta kami ng prayer meeting, nakahain na. Sobra-sobra po kaming grateful and thankful. Amen. At sa last po, it is a lowly place to be a servant. But remember, God rewards faithfulness, and that we are doing is in preparation for eternity. 1 Corinthians 15:58. And then we will be on Matthew 25, 21 and 23. Aantayin natin yung araw na yun, sasabihin sa atin ni Lord, good and faithful servant, come and share my happiness. Di ba lahat tayo gusto yun? Kaya nga, mga kasama ko, parang iniisip na nila, mamamatay na sila kasi alam na nilang pupuntahan sa langit. Alam natin na doon ang pupuntahan natin, na ang ginagawa natin hindi nasasayang. Na merong magandang hinaharap tayo sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya keep busy always, stand firm and steady, for we know hindi nasasayang ang paglilingkod kay Lord. Keep on preaching, serving the Lord, and bring many souls to the kingdom of God. Kasi yung naranasan natin, huwag yung para sa atin lang.
ibahagi natin sa iba para sila man maging maunlad ang buhay espiritual, ang relasyon kay Lord. Amen. Thank you, Lord. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Amen. Thank you, Lord. Masaya ako naglilingkod sa Diyos. Amen. Thank you, Lord, mga Thank you, kapatid, Lord. sa pagsama niyo sa amin at sa ating Thank you, closing Lord. prayer. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na naibahagi po namin ang salitang binigay niyo po sa amin sa umagang ito, Lord Jesus. Alam ko po na marami po kaming lalong natutunan sa pagiging servant niyo, Lord Jesus. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa lahat-lahat. Alam namin, Lord, na wala po kaming magagawa pag wala po kayo sa amin. Ang lahat ng ito, Ama, ay alay namin sa inyo. Lahat-lahat, Lord, maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the